Hi guys, good day po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po muli sa inyo. Kamusta po kayo? Naway nasa mabuting kalagayan kayo. At sa araw na ito ay meron tayong titingnan muli sa sasakyan. Yung problema po niya guys ay yung kanyang magnet ay grounded po. Kaya ang nangyari po ay kinundin ko yung isa dahil para magamit lang saglit. Kahapon tinignan ko itong sasakyan ito. So ngayon palitan natin yung isang magnet dahil dalawang kompresor po ng Mitsubishi. So sige, samahan niyo ako, tara. Yan guys, nandito na tayo sa loob ng makina. Ito yung kanyang kompresor. So pinutol ko na yung wire kasi mahaba yung wire niya. Pag kinabitan ko ng kompresor ay maiksi lang naman yung wire. So aking idudugtong na lang mamaya. Ayan, ito po yung may problema. Yung kanyang magnet ay shortage na, kaya puputok lagi yung fuse. Yung isa naman ay okay pa siya, so tanggalin ko siya. Okay guys, habang pinapasingaw natin yung preyon, nais kong ikwento sa inyo ang nangyari po ng sasakyan na ito guys. Ay lagi pong pumuputok yung kanyang fuse. Nung una pinalitan ko ng fuse, tapos nakatakbo lang siya ng mga ilang kilometro. Yung driver ay bumalik at ayaw na naman lumamig. Yan, nung tinignan ko guys ay yung kanyang magnet is pala grounded na. So kaya yun sa kaliwang side kasi double ang compressor niya. So ayun, nakita ko na grounded yung kanyang nung tinisting ko yung kanyang wire, malakas yung spark. Pagka malakas po yung spark pag nirekta ko yung kanyang compressor, yung kanyang linya sa papunta sa magnet sa kanyang magnet ay malakas yung kanyang spark. So ibig sabihin shortage na yung kanyang coil. So yan nga, pinasingaw natin ngayon. At si guys, patuloy niyo akong samahan at atin pong tanggalin ngayon yung compressor. Okay po. So guys, dalawang tornilyo yan guys, pinakatubo niya guys. Parang ngayon lang yata nakalakay. Ayan guys, may dalawang tornilyo sa babaw. So maluwag na yung isa, naluwagan ko na siya. Okay, isa na lang. Lalabas na natin. Medyo masikip lang po yung pwesto. Kanyang luma. So mayroon akong nakita po na pamalit na buo. So hindi ko na papalitan ng magneto kasi may buo na tayong parehang-parehas din. Galing din siya sa Mitsubishi. Okay? Ayan guys, isalpak na natin. Tignan natin ang tornilyo. Ayan. Ito yung tornilyo guys. Salpak na natin. Pati yung pangalawa. Ayan, gamitin ko siya ng dusi. Ayan guys, ikabit na natin yung tornilyo sa ilalim. Meron siyang bracket. Yan po, kapitan ko siya. Kamayin ko muna para mabilis. Yan. Ayan po, kapitan na natin. Pitan ko na siya ng tulo guys. Okay, yung isa
Ayan, okay. Ayan guys, lapitan ko ng todo dito sa babaw. Okay. Isa naman. Ikabit natin yung kanyang belt. Kailangan naka-align doon sa ilalim. Ayan yung kanyang belt guys. Okay, align ko lang siya. Okay, sentro na sa ilalim. Dito naman. Kapitan natin yung kanyang belt. So, gamit lang tayo ng lusi guys para makapitan natin yung belt. Gamitin natin para makapitan natin yung kanyang pinakapuli. Ayan. Okay po, hapit na po. Okay. Gamit naman natin yung kanyang hose. Unahin natin yung kanyang kabit natin yung kanyang hose. Unahin natin yung kanyang high and low side. Ayan. Pangalawa yung kanyang high side. Ayan. Ayan guys, hapitan na natin. Okay, hapit na yung isa. Isa naman yung kanyang saksyon. Okay guys, hapit na. Ayan po, ikabit na natin yung kanyang connection. So guys, kabit natin yung kanyang connection. Lagyan mo siya ng tape. Hello po, ikabit na natin yung kanyang pinakakambyo. Ayan. Lagyan natin yan. Kailangan mo tayo. Kabit natin yung kanyang tornilyo. Okay, kanyang goma, kabit pa natin yung kanyang goma. Kapitan natin yung 14 na sa kanyang kambyo. Gamit natin ng 14 para makapitan natin. At sa kabila naman, kita natin yung kabila. Okay. 12 sa kanyang pinaka-cover niya. Guys, kabit natin ang kanyang plastic. Meron siyang 4 na screw. Ayan, hapitan na natin. Okay, next. Last one. Okay, kalas. Ayan guys, binabacuum na natin. So, vacuum natin siya ng 10 minutes. Okay? Tapos na natin i-vacuum. So, magkakarga na tayo ng freon. Okay, patayin ko lang ang vacuum. Guys, itiwari ko yung freon para purong freon papasok sa system. So, okay guys, pa-purging tayo para lumabas yung hangin na nasa loob. So, magkarga tayo ng initial na karga. Kahit mga 60 PSI. Ayan guys,
Binabacuum na natin. So vacuum natin siya ng 10 minutes. Okay? May initial na karga na siyang nasa mga 80 pala guys. So papaandarin ko na siya ngayon para matesting na natin. Ayan, umandar na siya. So ayan, umandar na rin ang ating compressor. Ayan, bumababa na po siya guys. Ayan, sirbahan natin. Gumana. Ibig sabihin guys, gumana na yung kanyang compressor. So magkakarga tayo ulit ng ano para ayan, monitor lang po natin yung gauge. Ayan, karga pa ako. Ayan po, nandito po ako sa ilalim at kinakapa ko yung kanyang tubo kung malamig na. Unti-unti lang siyang lumalamig. Ayan po, malamig na yung kanyang tubo dito. Oh. So dito naman po sa kanyang gauge, naka 200 na yung kanyang high side. At dito ay stop ko muna, obserbahan ko muna siya. Nasa mga 40 ang low side. Ayun po, nandito na po tayo sa loob ng sasakyan. Malamig na po yung ang kanyang aircon. Ayan. Sarap na pong tumambay dito sa loob at malamig na po yung kanyang aircon. So once again guys, maraming salamat po sa panood nyo ng aking video na ito at naway meron kayong napulot, natutunan sa video na ito at maraming salamat din po muli sa mga patuloy na nanonood ng ating video, sa mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyo sa iyong suporta at sa mga hindi pa po nakasubscribe ng ating channel, please paki-subscribe po ng ating channel, like, share. Maraming salamat po. At hit mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong video na ating i-upload. So, maraming salamat once again and pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless po and bye.